Chris TV. Yung una kong vlog ay ang kung paano mag-cheat ang babae. Ay nagkita lang sila sa isang lugar hanggang sa nagdevelopan lang sila. Ito naman ay kasamahan sa trabaho. Kung paano gawin mo na paraan para hindi ka matuloy sa pag-cheating o ah, panluloko sa iyong asawa. Unang-una sa pang-araw-araw ninyong kasama ay ma-develop ka talaga sa kanya, lalo na kung medyo crush mo rin yung lalaki at crush ka rin ng lalaki. Sa araw-araw na magkausap kayo, magkasama kayo, hanggang sa nag-close na kayo, ma-develop ang damdamin ninyo sa bawat isa. Hanggang sa hindi nyo na mamalaya, nahuhulog na pala kayo sa bawat isa at naging close na kayo. Kaya darating ang oras o panahon na magkagusto kayo sa bawat isa. Kaya kahit saan ka pumunta, malaman mo talaga kung talagang crush ka talagang ng lalaki, kasi kahit saan ka pupunta, mahuhuli mo siya na nakatingin sa iyo at tinitingnan ka ng malagkit, at kuminsan pag dumikit kayo, may abot sa iyo, may kuryente kang maramdaman sa kamay niya. Parang naranasan ko. Yan, parang may maramdaman mo na parang naiiba, yung parang na-develop ka na rin hanggang sa tumubo na yung damdamin ng pag-ibig niyo sa bawat isa, hindi mo na mamalayan. Yung mangyayari talaga yan kasi gusto mo, saka hindi. Yan ang mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo ginusto, pero dumarating talaga siya. Hanggang sa dumating ang araw na parang hindi mo na mamalayan, naging close na kayo. Parang nag-iisang kainan na lang kayo, isang baunan na lang kayo, naging close na kayo sa bawat isa. Kaya ang gagawin mo dyan, 2 week up. Kasi baka natutulog ka eh. Sampalin mo yung mga mukha mo at kung sa trabaho ka man, dahil tumubo na yung pag-ibig mo, nakagusto ka na rin, hindi mo na rin mapapigilan ang sarili mo. May asawa na siya, may pamilya ka, may pamilya ka rin. Kaya ang gagawin mo, pumasok ka sa isang kwarto, kapag sa oras maramdaman mo na yan, yung parang may kuryente na palagi ka rin naramdaman. Pumasok ka sa isang CR, at pumarap ka sa salamin at kausapin mo ang sarili mo, ha? Ganito ang gagawin mo. Hoy, Christina, mahiya-hiya ka nga sa sarili mo. May asawa na yung lalaki at may asawa ka na rin. Ano gusto mo? Sisirain mo yung pamilya mo nang dahil lang sa ganyan na kalukuhan. Pag machismis kayo sa opisina, pag machismis kayo sa lugar ninyo o sa trabaho mo, ano mangyayari sa inyo? Hindi maghiwalay pa rin kayo at saka mahiya kayo sa mga kasamahan ninyo. O di ba, yan ang ilagay mo sa isip talaga, ang unahin mo. Kasi yung damdamin ng babae o lalaki, tumutubo yan na hindi mo akalain. Kung habang maliit pa lang yung tubo niya, putulin mo na, putulin mo na yan. Ang gagawin mo, kausapin mo ang sarili mo, mumurahin mo na ikaw lang makarinig, o di kaya laitin mo siya. Tingnan ko lang yung damdamin mo na 100%, bababa yan sa 5% na lang. Ganon din, para ang umpisahan mo niyan ay sabihin mo sa asawa mo. I-share mo sa asawa mo kung kilala ka rin ng asawa mo, kung alam na niya kung sino ka at kung ano kang babae ka. Hindi yan magsisilo sa'yo, hindi yan magagalit sa'yo, basta early, sabihin mo na kaagad sa kanya. Sabihin mo na sa kanya na yan ang nangyayari, yan ang nangyayari, yan ang nangyayari. Para mapag-isipan ninyo kung ano ang gagawin ninyo, plano ninyo sa bawat isa. Kasi pag pumasok ka na sa bitag o nahulog ka na doon sa bitag, mahirapan ka nang lumabas. Yan, tandaan mo habang maaga pa. Laitin mo yung sarili mo. Pangalawa, kahit mahal mo pa yung lalaki, nagkagroon ka pa ng crush sa kanya o nagkagusto ka rin sa kanya, putulin mo na rin. Putulin mo na rin. Ipakita mo sa kanya na suplada ka, parang nainis ka na sa kanya, yung parang ano mo talaga, kasi kuminsan natatalo din ng puso yung pag-iisip pag sa oras na umibig ka na O di ba? Pero hindi mo pwede dahil may pamilya ka na, may pamilya din siya. Sirain mo pamilya mo nang dahil lang sa kanya, ganyan. Masisira ang pamilya mo, masisira ang buhay mo, masisira ang trabaho mo, masisira lahat. Yan ang isipin mo. Kaya ang gagawin mo habang maaga, habang tumutubo, parang putulin mo na. Yan na ang maipayo ko sa iyo na pinakamaganda, pinakamabisa na paraan para na makaiwas ka sa mga cheating o panluloko sa asawa. Pag sinabi mo na sa asawa mo, anong gagawin? Lilipat kayo? Lilipat ka ng trabaho? Or wag naman, pero ipakita mo lang sa kanya na parang suplada ka, masungit ka, na parang ayaw mo na sa kanya, parang tuwing makita mo siya, pakita mo na kasi mangot ka. At saka pag may kasamahan ka sa trabaho mo, magbubulong ka doon. Na tumingin ka sa kanya, magbubulong ka. Siyempre isipin yan,
bahala ka kung ano ibulong mo doon sa kasamahan mong babae. Yung kunwari, mangutang ka ng pera o ano dyan, ibulong mo. Tumingin ka sa kanya, parang palabasin mo na. Parang tinichismis mo siya. Yun ang isipin niya eh. Pero huwag mo siyang isismis. Sabihin niya, parang baka kumalat dito na ganyan ang gagawin ko, ganyan gagawin. Baka mamaya matismis ako sa trabaho ko, matanggal ako sa trabaho ko. May hirap pa naman maghanap ng trabaho. Para isipin niya, baka tinichismis ako nito, parang ano, hanggang sa lumayo ng loob ninyo, yung damdamin niya na 100% din na umiibabaw rin sa kukote niya. Bababa din yan sa 5%. Kaya, yan ang gagawin mo. Tapos, ano na, magplano ka na kung anong gagawin mo na ipakita mo sa kanya, unang-una, parang suplada ka, masungit ka, ayaw mo sa kanya, ayaw mo sa pagmumukha niya, ipakita mo sa kanya parang nabubuisit ka. Isa na yan na paraan. Yan ang pinakamagandang paraan para nga makaiwas ka sa mga ganyan na mga, kung makaya mo, kayanin mo talaga kasi unang-una kung may pamilya ka na, ang klaseng tao ka. Kung may pamilya ka na, hindi na talaga po pwede yan. Isipin mo talaga na hindi na po pwede yan. Kasi may pamilya ka na. Masisira ang pamilya mo. Masisira ang pagsasamahan ninyo ng asawa mo ng dahil lang yan sa mga ganyang bagay. Yan, kung sakali man yan na ituloy mo yan, ano lang makukuha mo? Isang sandali na ligaya, ipagpalit mo sa buong buhay mo na pagsasama niyo ang asawa niyo mo. O diba, dapat isipin mo sa mga babaw mo talaga, utak mo. Yung damdamin na yan, sinungaling yan, yung puso na yan, sinungaling yan, hindi totoo yan. Ilinglangin ka yan, yung parang manlilinlang yan. Yung mga damdamin na yan, yung puso na yan, manlilinlang yan. Isip talaga ang pag-iiralin mo dyan. Kasi kung minsan hindi na talaga natin maiwasan, hindi tayo makaiwas sa ganyan mga bagay. Dumarating at darating talaga sa buhay natin yung mga ganyang bagay. Sa totoo lang. Kaya yan ang masasabi ko sa iyo kung paano ka makaiwas, yan ang gagawin mo. Ngayon, pag makaiwas ka na, hanggang sa paunti-unti mo na kasi masakit, masakit, may maramdaman mo talaga yan na masakit na kung wala naman siyang kasalanan, bakit ginagawa mo yun sa kanya? Para lang na yun sa kabutihan ng pagsasama nyo ng asawa mo, hindi masira ang pamilya mo, hindi masira ang pamilya niya. Kasi pareho kayo may pamilya na eh. Hindi na talaga pwede. Kahit ano pang gagawin mo eh. Kaya yan lang masasabi ko sa inyo, yan lang ang masasabi ko na payo na parang pinakamabisa, pinaka-number 1 na payo, pinakamagandang payo na gagawin mo para makaiwas ka at maliit pa lang putulin mo na para hindi na tumubo. Kasi pag tumubo na ng lumaki yan, mahirapan ka ng lumabas. Yan ang sinasabi ko bago ako magtatapos. At yan ang tandaan ninyo. Huwag tayo maglihim sa asawa natin kung hindi pa tayo naka-cheat o nag-umpisa. Kasi ang pag-cheat, hindi doon sa gumagawa ka na. Kundi doon sa pag-umpisa pa lang na mayroon ka ng pagwanasa, nagkasala ka na. O babay, I love you. Sobra na naman ako sa oras. At sa susunod naman kung paano na hindi ka makuha ng lalaki na kahit sa hotel na kayo. Yan na naman. Patuloy niyo akong ipalo para malaman ninyo kung anong parang naranasan ko. Yan na naman ang sinasabihin ko. Ang lahat na yan ay naranasan ko at i-share ko sa inyo para yan ang pinaka panghawakan ninyo. Yan ang mapisang number 1 na para pangsangga niyo sa buhay ninyo. Bye-bye!